Kasi sobrang nadala talaga sa mga nangyari. Sana po ay huwag pong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Pagdating nyo sa loob, talagang babait kayo ng triple. Hi everyone! Si Boy AC ay mukhang nabutas ang donut nang minsang pumasok siya sa Hoyo at dahil doon ay nagpapakabuti na siya. Sa video na ito ay panoorin natin ang kwento ni Boy AC na tila sa tindi ng kanyang pinagdaanan ay mukhang hindi niya ito kinaya. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video sa malungkot na boses ni Boy AC at ipagpapatuloy pa din daw niya ang pagbibenta ng sasakyan. Mga bossing ko, ganito pa rin sa AC Garage. Magpapatuloy pa rin naman tayo sa lahat ng mga gusto nating gawin, katulad ng pag-buy and sell kasi dyan tayo masaya. Naalala naman ni Boy AC ang sinapit niya sa Hoyo at lumakas daw ang kanyang loob dahil sa suporta niyo sa kanya. So, ang tanging pampalakas ko lang talaga is kayo sa lahat ng sumusuporta. So, kita niyo naman, kumalat, maigi kung ano yung nangyari kay AC Garage. Pero, alam niyo yan mga bossing ko, nagmumula sa puso ng AC Garage kung talaga meron tayong nagawang kasalanan na mabigat, Tila hindi naman inakala ni Boy AC na mabubutas ang donut sa Hoyo at ganoon naman daw talaga ang buhay. Pero syempre, ganun talaga ang buhay, hindi natin masasabi lahat ng mga nangyayari sa atin. Kaya hanggat nakakahinga ka, kumakain ka ng 3 pesos sa loob na isang araw, yun ang pinakamahalaga sa mga ayaw naman makinig. Sa mga sasabihin ko mga boss, natin dyan, pwede nyong ilabas sa inyo tenga. Pero kung meron kayong gustong matutunan sa lahat ng mga sasabihin ko ngayong gabi, Masayang masaya naman si Boy AC dito at damang-dama niya na hindi na mabubutas ang donut kung saan ay naramdaman niya ang ginawa. ngayong araw na to, kasi syempre, iba sa pakiramdam kapag nasa laya ka na. Syempre, hindi naman mangyayari yan kundi dahil sa mga taong pinagdasal tayo, pinagpray tayo na makalabas tayo. Ngayon, eto, naway magpatuloy. Talagang pag meron tayong mga nagagawang pagkakamali or hindi na tama, ay talagang sasaltikin tayo ng itaas, no? Nadala naman si Boy AC sa nangyari kung saan ay hindi kinaya ng donut at mabuti na lang ay nakasurvive si Boy AC. So, ayun, meron naman akong big blessing na parating. Then, mas pagbubutihin ko ng mga boss yung ating negosyo. So, pasensya na po sa lahat sa mga pinakita kong kaogagan o katangahan. Hindi maganda. Na hindi maganda. So, pasensya po talaga. Nanggagaling po yan sa puso ko. Kasi sobrang nadala talaga sa mga nangyari. Pero, ayun. Ginamit pa ni Boy AC ang kataas-taasan at sinubukan lang daw siya. Huwag tayo mag-isip ng mga bagay na kapag may problema dumarating, normal lang talaga yan. Pinapatibay lang tayo ng itaas para titignan niya rin kung hanggang saan tayo, hanggang saan kaya natin. Pero dahil nakita naman ng itaas na ito, Ayon naman kay Boy AC ay talagang babait kayo ng triple kapag nasa Hoyo na kayo. Ito kaya yung pagkadurog ng donut na tinutukoy niya? magpapatuloy tayo. Tapos, sa mga nagsasabi dyan na ayaw nyo magsuot ng orange t-shirt o yellow t-shirt, sana po huwag pong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Paalala ko lang ulit, mag-ingat tayo lagi. Yung angas, tanggalin natin kasi mahirap yan. Pagdating nyo sa loob, talagang babait kayo ng triple. Tila ay naasahan naman ni Boy AC na may paparating na malaking blessing sa kanya dahil daw sa kanyang pagkahoyo. So yan, I love you! Mahal na mahal kita dahil sa'yo. So eto, hindi pa naman tapos yung ating case, pero yun, magpapatuloy lang tayo sa buhay sa lahat ng mga gagawin natin. Then manalig lang tayo lagi sa itaas, hindi niya tayo papabayaan pag nagkaroon tayo ng malaking problema. So mas maganda lang pag may malaking problema na malutas. Ibig sabihin na lang nun is may maganda pang mangyayari. Nagpapasalamat naman si Boy AC sa mga sumuporta sa kanya pero parang puro basher ang nasa comment section niya. So ayan, I love you all. Maraming salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa AC Garage.
Alam niyo naman mga bossing ko, mahal na mahal ko kayong lahat. Geng, geng. At yan po ang tila makapigil hiningang kwento ni Boy AC, kung saan ay mukhang matindi ang kanyang pinagdaanan. Sana ay may pagpatuloy mo ang iyong pagbabago at makapagsimula ka muli ng walang halong panluloko. Lahat naman tayo ay nagkakamali, pero kung paulit-ulit mo itong ginagawa ay tila sadya na ito at kunwaring hindi mo alam para magmukha kang malinis sa karamihan. Ganun pa man, ay sana pakinggan mo yung advice ko sa'yo na mag-aral ka sa pagmemekaniko at hindi iasa kay Lord na iyong chip siraniko. Mas maganda na ikaw na mismo mag-ayos ng sira kaysa umasa ka kay Lord na hindi naman alam kung ano ang sira. Pansanin naman natin itong Camry ni Boy AC kung saan ay pagkabagal-bagal ang takbo pero overspeeding at dapa pa ang kamay ng speedometer na lagpas pa sa 260. So ayun mga boss, papacheck natin ngayong araw. Kalampag ni Kamer. Pasok ko? Ha? Hindi nga. Ito. Ay, may-ari niya. Ay we. Nag-iimas daw ng sasakyan itong si Boy AC pero dapat ay sa makina siya nagfo-focus. Camry, yan ang boss. So, Earth, balita ko dito nagpapagawa. Dito talaga. Papakita natin na lagi mas at naglalatag talaga tayo. No? Kung sila Mabisa naniniwala. dito, mabisa. Ha? Mabisa. Etong si Camry natin. Okay ka. Kamusta ka naman pala? Maayos. Not okay. Mukhang hindi lang ang speedometer ang problema, kundi pati ang suspension ng sasakyan na ito ay may sira din. Hindi yung taong walang problema. Okay? At sakyan nga, may problema. Ito ka lang ka na ng problema. Alam, kanan sa kalikod. Nalampag. Walang bigla, no? Oo, kasi nalubak eh. Pagkatapos ng pagkalubak, Ba't ayun na. ganyan? Ba't ganyan? Ha? Nagkalubak bigla. Pero Earth, ano man sa'yo dito sa Camry natin? Ayos naman. Ayos Sobrang yun. smooth kami. Sobrang smooth. Nakita naman ni boss. So ayan ha, Toyota Camry. At yan po ang kaganapan kay Boy AC na tila sumusubok ayusin ang sasakyan. Kung kilala nyo po si Dirt Mechanic ay marami po kayong matututunan sa kanya sa mga sira ng lagutok at kung paano ito ayusin. Ang ibig ko lang po sabihin ay pwedeng matuto doon sa mga video ni Dirt Mechanic itong si Boy AC. Sa kanya ko po nakita kung paano ayusin ang lagutok sa aming sasakyan. Biruin nyo ba naman? Ay 4 times na kami nagpapagawa sa mga car repair shop pero walang makahanap ng sira. Ang ginawa ko ay nanood ako kay Dirt Mechanic tapos may video siya na same ng tunog ng lagutok ng sasakyan namin. Nalaman ko na hawakan mo yung parts ng sasakyan na posibleng lumalagutok tapos mararamdaman mo na may vibration. Doon ko nalaman na stabilizer nick lang pala ang lagutok. Bumili ako ng pyesa at sa ikalimang pagbalik namin sa shop ay naayos na ang sasakyan namin dahil sa dala kong bagong stabilizer link. Ganon din sana ang dapat gawin ni Boy AC. Yung bang alamin niya kung saan nagagaling yung lagutok at alamin niya kung ano yung pyesa na yun. Dahil doon ay matututo siya sa mga sira ng sasakyan at sa totoo lang ay kaya na din niyang siya na din mismo ang gumawa. Makakatipid pa siya at matututo kung paano ayusin ang sirang sasakyan na kanyang ibinibenta. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike and Drone.